Wala silang kakayahang magsalita at magsabi ng nararamdaman. May mga hayop na kailangan nating i-rescue at tulungan. Nahulog yung kabayo. May bulsot pala dito. Delikado yung butas kasi meron siyang tubig. Maaring mapuno yun pagka tumagal. Hindi tao, hindi hayop na karaniwang mailap at wild. Pero ba't feel at home kung pumorma? At gusto pa yata maging bagong housemate ni Kuya. Kahit anong himbing ng tulog nyo, palimpungatan talaga kayo, pagdilat nyo, kasama nyo pala sila sa kwarto. Sa bahay na ito, may kung anong nilalang daw ang nakikibahay. At ilang buwan na palang naroon. Sa Batasan Hills, Quezon City, natunto namin ang bahay ni Chelsea at Jopet. Isang gabi, nagpapahinga kami, nanonood kami ng TV. May naririnig akong kumakaluskos sa kisame. Lagi na lang may gumagapang sa kisame namin hanggang sa dumating yung isang araw na sobrang bigat na nung yapak niya. Nung una, sinubukan daw itong deadmahin na mag-asawa. Hindi ko pinansin. Kasi ayoko rin siya bigyan ng takot. Pero may bad feeling na ako dun sa kumakaluskos. Hanggang ang kaligtasan ng kanilang mga anak, hindi na raw nila kayang isang tabi. Sinubukan nila kunan ng litrato ang kisame mula sa maliit na puwang at dito nakakuha nga sila ng imahe ng isang ulo. Mukha siyang ahas, tapos may dila. Naglakas loob si Jopet na ipasok ng buo sa butas ng kisame ang kanyang cellphone. At dito malinaw na nakunan ang isang bayawak. Dami mong alam, Kuya Kim. Ang sinipin namin ng bawat sulok ng bahay. Isang bagay ang aming nadiskubre. Tubig. May mga bayawak kasi tayo sa gubat lang nakikita sa matataas na bundok. Pero yung pinaka-common na bayawak dito sa Luzon, yung Varanus marmoratus, madalas yan makikita nyo sa mga bukod sa mga lowland forests. May din sila sa mga bakawan, pero madalas sa mga lugar na may tubig. Yung mga ilog, mga sapa, semi-aquatic sila. Sa bahagi ng creek, may nakita kaming mataas na puno ng kawayan. Nang tuktok, umiindayog papasok sa kisame ng bahay. Ang hinala ng mag-asawa, sa naturang kawayan dumaan ang bayawak para makapasok sa kanilang kisame. Since I have two kids, mas okay na mahuli niya. Kahit anong himbing ng tulog nyo, palimpungatan talaga kayo, pagdilat nyo, kasama nyo pala sila sa kwarto. Kung paano mahuhuli ang unexpected guest sa kanilang bahay, yan din daw ang naging problema ni Lavinia mula sa Pateros. Bukas ko ng kwarto, biglang may lumipad. So at first akala ko paniki kasi brown lang yung naanina ko dahil malabo yung mata ko. Nang makunan to ng litrato ni Lavinia, doon lang niya nalaman kwago pala ito. Nung pinicturan ko muna siya, so sabi ko kulay red yung eyes niya, tapos brown yung feather, yung katawan. First time kong nakakita talaga ng kwago. Ang baby kwago lumipad sa headboard ng kanyang kama. Natatakot ako. Napadpad din ito sa kanyang kusina. Nakakaawa ka. Paano ka ba napunta dito? Hindi ko rin alam kung paano ko siya huhulihin or anong gagawin sa kanya. Kaya hinayaan ko na lang din muna siya sa kwarto ko. Alam niyo bang kayang iikot ng kwagong ulo niya ng halos 270 degrees dahil to sa kakaibang structure ng leeg nila. Kaya kahit hindi gumalaw ang katawan, nakikita pa rin nila ang paligid. Mas malaki ang sakop nila kumpara sa agila na 210 degrees lang ang naigagalaw ng ulo. Ang dami mong alam, Kuya Kim. Pero ang tanong, paano mapapaalis ni Lavinia ang mga bisita nilang kwago? Ayon sa Department of Environment and Natural Resources o DENR, pwedeng i-release ang nakuhang wild animal sa malapit na kagubatan. Pero kung hindi makontrol ang sitwasyon o masyadong malaki ang hayop, pwedeng humingi ng tulong sa DENR field offices tulad ng Senro at Penro. Nang dumating ang staff ng Menro sa bahay ni Lavinia, Dahan-dahan, dahan-dahan. maingat ding nahuli ang kwago na isang Philippine Scops owl pala.
Isa sa mga common species ng owls natin dito sa Pilipinas. Nakuha niya yung pangalan niya as sa Otus megalotis, which means big ears. So malalaki yung tenga nila. Tapos meron silang specific na feathers dito sa na nagmumpang tenga. Tinatawag silang transforming owls. So makikita niyo doon sa video na pag nasistress sila, natatakot sila, pinapalaki nila yung sarili nila, ina-adjust nila yung pakpak nila to intimidate yung predators. Sa huli, pinakawalan din ito sa wild. Ibahin nyo naman daw ang bisitang wild animal ni Carmel mula sa Misamis Occidental na isang paniki. Imbis kasi na problema kung paano ito papalabasin. Open arms nila itong pinatuloy sa kanyang bahay at ginawa itong pet. Eto't nagtitricks pa. Nahulog siya sa bubungan namin. Pinulot ng husband ko. Pagtingin niya, meron palang baby. So, kinukup namin yun si Kireo at inaalagaan, pinapakain. Nakyutan lang kami sa kanya. Tapos, kawawa siya kasi maliit kasi eh. Pinangalanan nila ang paniki ng Kirihu at inaaruga raw ito ni na Carmel at ng kanyang mister na si Emil. Dito sa amin, ilang beses na kami nakakita ng ganyan. Para lang normal sa akin nga may paniki sa amin. Kita ko rin nga maliit pa lang, hindi pa marunong talaga makalipad. Alam niyo ba ang paniki ang taging mamal na kaya lumipad? Pero wala silang pakpak at balahibo na tulad sa ibon. Ang gamit nila sa paglipad ay ang kanilang mahabang pakpak na gawa sa manipis na balat at buto. Ang isa sa kakaibang katangian ng paniki ay ang echolocation, kung saan naglalabas sila ng mga high-pitched sounds at nakikinig sa pagbalik ng echo para makita ang paligid. Dahil dito, nakakahanap sila ng pagkain kahit sobrang dilim. Dami mong alam, Kuya Kim! Ngayon, si Kereo singlaki na ng pusa habang ang pakpak singhaba na ng tuwalya. Ngayon po, marunong na siyang lumipad. Medyo umabot na siya ng mga more or less 6 meters. Ang fruit bat tulad ni Kereo mahilig sa prutas. Nakakain na siya ng mangga, watermelon, papaya. Ala, gusto mo kuya kong school, oh? Madalas din daw ito dumikit sa katawan ng bawat miyembro ng pamilya. Hindi naman sa nanakit, mabait naman yung paniki. Pero ang mas mahalagang tanong, ligtas nga bang alagaan ng isang paniki na napadpad sa kabahayan? These are wild animals, so hindi sila intended na alagaan. Especially these bats because they can harbor rabies virus, Nipah virus, which are deadly diseases to humans. Sa Pilipinas, protected species ang ilang fruit bats. Kaya bawal silang saktan o hulihin, lalo na kung endangered. Pagkawalan din namin, alam namin na bawal yan mag-alaga kasi wildlife. Kung may unexpected guest man kayong hayop sa bahay, huwag basta-basta itaboy at saktan. Naway bigyan ng respeto at pag-unawa.